Welcome sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon sa buong mundo. Ang anti-support social club, mga pare. Yun, naabangan ka dinadahan-dahan eh. So isa daw, General ng Soy Army, ang puso ko na kay Asi magsasaka. Nadulas, Brad. Asi Taulaba, pre. Joshua Point, mga pare, sa Facebook, sa lahat ng social media, mga bro. Yeah. Tangina kasi nito eh. Ba't ako? Tangina, ikaw yung namantasya eh. On cam eh. Tas Ay, noon tayo. gaganyan-ganyan ka. Ato classes, sa primo ng mga liti mong classes na pangit in a relationship. Hindi kasi kanina, topic namin yung babaeng yun. Topic, ewan ko sa ewan. Oh, ba't nagpapaliwanag to? Ay, hindi ko naman ikakaila. Topic namin kanina yan. Alin? Sino? She's doing well on her career, diba? Si, Asi Taulaba. So, going back. Galit sa'yo si Asi. Mali yung pronoun mo. Naging she. She may be the best. Pronouns. Eto, ano ba yun? Tanong ba yun o hindi? May Hindi, ano lang tanong. siya. Hindi siya tanong, gano'n. My question! Hindi siya tanong, ano lang siya, nagsisirculate lang siya sa social media, sa internet. Green Okay. flag daw or turn on daw ang isang lalaki na papayagang mag-club yung girlfriend nila or gumimik together with the girlies. Parang para sa kanila may emotional intelligence daw yun kasi naiintindihan daw na kailangan din daw lumabas-labas ng babae. Para sa inyo, ganun din ba? Ang girls night out, kapokpokan. Sige, explain mo, pare. Bakit sa tingin mo ganyan? Wala, kapokpokan yun. Syempre pag nagkakalab kami, ang mga dinadali namin yung girls night out eh. So isang grupo kami pag lumalabas kami. Wow! Ayan na, oh. Ayan, oh. From the expert na... Tatlo kami ni Met Ato, may- di ba? Apat kami ni Ato. So, Never fight na nakasama. Puta yun to, sana mo pa ako. Ang dinadali namin is yung other table na girls night out. Girls night out. Mas madali kasi yun compare sa table na may kasamang lalaki. Oh, actually. Ba't naman kasi dadali mo may kasama lalaki? Minsan pag gusto mo ma-challenge, ginagawa mo yan? Hindi naman. May chance rin kasing ganun type ka eh. May type ka nung babae doon, di ba? Type mo rin naman. Magsanyasan lang kayo ng alak, malalaman mo na pag type ka eh. Paano yung mga... Papakit din siya. Yeah. Oo, ganun. Ay, cheers. Ganyan. Tapos gagawin. Basta gagalaw din yung babaeng yan pag type ka. Pag hindi ka type nun, walang gagawin yun. Pero dada moves din talaga sila eh, lalo pag lasing na. Oo. O diba? Nagka-club kasi siya. Oh. Tas, Hindi naman lagi, no? Minsan-minsan lang naman. So yun, girls night out, isa yung pinakamadaling dalihin na table kapag gusto mo makipagkakilanlan. kasi yung mga tropa niyang babae, mga ulul din. Ay, gago, sige no. Sige no, gago. Wala mo makaalam, girl. Oo. Totoo. Malakas sila Magbuyo. Magbuyo. Pagka napasok mo yung nila, yung parang ozone layer nung nila, nung friendship nila doon. Pag medyo nakakatuwa ka, humorous ka, and also generous ka, madali talaga. Dali talaga. So, magaling sa conversation na lalaki na kasi Na isa nga naka-buzzcut, sa mga no? tip natin dyan, bro, di ba? Ewan ko sa mga nanonood Pablo Cap. ng videos natin dyan. Isa nga sa mga tip ko, pare, kung mag-approach kayo ng ganun, wag kayo doon mag-focus lang sa isang babae. Pag mag-introduce kayo, introduce yung sarili nyo doon sa circle of friends nila para alam mo na, kung sakaling magustuhan ka nila, mabuyo nga yung target. Uy, okay si di ba? Mga ganun. Girl, naman kung ako dyan. Ano yan? Ganun. Kailangan ma-take one niyo yung leader na maangas doon na babae. Merong maangas doon na malakas ang boses na sa isang girls night out. Laging may malakas ang confidence doon na mataas ang boses na parang masculine na babae. Siya leader madalas doon. Siya madalas So, nagdidikta kailangan doon. libangin yung puki ng inang yun. Oh, dapat may mag-take one doon. At madalas pangit yon. Actually. Legit. Pangit yon. Tapos yung pinakamaganda doon madalas tahimik lang. Yeah. Tapos nabubuli-buli. Kasi nga, binubuli lagi ng mga pangit yung magandang babae sa circle of friends nila eh. Yeah. So, dapat may magsakripisyo sa inyo, may wingman talaga na magte-take. Kung hindi matabang babae na ugly, unattractive yung kupal na leader nila na maingay, ha? Di ba? Tigyawatin na, Pag nagtitiktok nga sila, di ba, girls night out, magtitiktok sila. May isa talaga na alay sa demonyo, na talaga siya, class S siya, no? Classes na pangit talaga. Sa list, no, pre? Sa list. So kami, nag-usap-usap na kami, pag may type, wala mo mag-take one talaga. Yung mga tropa, wala naman pakialam, basta wag lang bakla. Okay lang sa kanila. Basta babae, Alright. kahit pangit, usap-usap lang naman eh.
Kasi pag di mo nilibang yun, walang nakuwang lalaki yun, di mo rin makukuha yung kaibigan niya. Ganun doon. The refrigerator protects the food, di ba? Sa madaling sabi. Tangina. Sa madaling sabi, malaking kaululan yung putang inang girls night out. Wala kapokpoan yun, pare. Sa madaling sabi, ikaw bilang lalaki, kung may jowa ka, tapos mag-girls night out daw siya, hindi papayagan. Hindi. Unless kung dinner yan. Kain lang sila. Walang problema. Iba Dinner, kasi yung club oo. brand, eh. Ang ina dinner date, kain lang kami sa ganito. O, go. Walang problema. Dinner date, coffee, or jogging kayo, exercise, Kain, bonding. tambay, gano'n. Pero tangina Tambay. girls night out, nasa club. Kasi ang dami nang pwedeng mangyari kasi doon pagka tinignan niyo na yung club, wag niyo nang sabihin na na girls night out. Tignan niyo na lang yung yung culture ng club eh. Oh. Dancing with alcohol, 'di ba? With drugs. Tapos madilim pa. Pagka yung ano kasi pare yung utak natin, pag pinatay mo yung ilaw, may something ka na nararamdaman diyan eh. Diba? Sa school nga, ewan ko na experience yun nung high school ko, pag pinapatay yung ilaw, nagsisigawan ng mga babae, kasi mga lalaki magtitawanan. Kasi merong psychological yung pagpatay Ano ng ba kayo? ilaw. Oh, yeah, yeah, yeah. Pagpatay Wag ng mo ilaw. ikat! Pagka pare, may patay ng ilaw, ano na yan, psychologically, naisip na ng mga tao yan, nature natin yan. Uy, Oo nga, no? may kahit konti na umaangat yung sexual, natin, yung urges natin pagpatay ang ilaw. So, Nabubuhay. culture pa lang nung club, pare, hindi na siya maganda. Yeah. Kung meron kang ka-relationship. Yeah, oo. Tapos, ito pa, yung sinabi mo na pag pinayagan daw yung girl, pag pinayagan daw sila, yung lalaki, merong emotional intelligence. Di O ba? kasi naiintindihan daw na kailangan Diba? din lumabas-labas ng babae minsan. No. Ulo lang po. Ay, bakit sa club? Pwede ka naman talaga lumabas. Eat out, coffee kayo with girls. So, bakit kailangan clubbing? So, the fact itself na yung emotional intelligence lagi nilang pinagmamalaki. Bago na lang na-install nila. May bago silang pang-bara ngayon, no? Di ba? Ang ina mo. Yun pa lang, dun pa lang, no? Napapayagan, pag pinayagan daw sila na mag-club, knowing the culture of the club, may emotional intelligence daw yung lalaki. Di ba? Doon pa lang mapapatunayan yung mga pare na ang babae na nagsasabi doon, isa sa mga wala talagang emotional intelligence. Correct. Ako naniniwala ako, bro, babae, lagi nilang sasabihin na may emotional intelligence sila. Pero the way they move, the way they act sa mga bagay-bagay, wala eh. Wala silang emotional Tsaka intelligence, imposible bro. silang magkaroon nun, I pre. agree. 46 yung moods nila eh. Kaya nga eh. Tangina, tas yung mood nila, pre, ganun, no? Diba? 46 yan, Yeah. tas ganun. Kasi ang pagkaka-interpret nila, bro, ito based lang din sa mga napapanood ko mga babae dyan, ang pagkaka-interpret nilang emotional intelligence is, ibig sabihin nila doon para sa kanila, laging ginagamit yung emotions. Which is, hindi yun ang meaning ng emotional intelligence. Actually, yung emotional intelligence, bro, parang titignan mo yung pinaka-meaning nun, parang other term lang siya ng pagiging logical. Pag logical ka, your emotional intelligence, pare. Tignan mo. Kasi mali nga yung pagka-interpret ninyo, girls. Ang interpretasyon nila doon, pre, sa emotional intelligence, ang interpretasyon nila sa lalaking may emotional intelligence, lalaki na ito tolerate yung mga kaululan Yan. nila. Yung pagiging pokpok parat nila, Yan. yung pagiging unemployed nila. Kasi gano'n di ba? Pag yung lalaki, hindi ako nilibre ng mga pinarinig ko sa notes. Walang emotional intelligence. Ayoko sa'yo. Tangina mo mag-apply ka, gago. Actually, Sa'yo mag-apply. Hindi ko nga alam, nagigets bakit Anong nila. ginawa mo? Uminom ka sa tumbler? Bakit? Tangin to, kalalaking tao, naka-tumbler. Oy, si Josh din, meron. Tangin to mga to, kalalaking tao, mga naka-tumbler. Ikaw nga nagmamatcha eh. Ay, Strava. Tangina, may naka-iPhone kami lahat. Hindi ko alam, may health naman doon. Bakit nag-Strava pa tong gago? Hakot talaga lahat, pati Wala lola. ako, inom ako sa stainless na baso lang. Hindi ako magta-tumbler. Tangin na kalalaking tao, mga naka-tumbler. ang Issue, puta. pati nga straw, di ba? Issue. Hindi, gago, ganun yung usong sa Facebook. Kalalaking tao, Oo, man. kalalaking tao. Anyway, balik tayo doon. So, going back, ako naman, dun sa nawala tuloy ako eh. Ang tingin nila, sa lalaking may emotional intelligence, yung ito-tolerate yung mga reckless shit kabobohan nila. Sige, pag-usapan natin emotional intelligence sa pagpahig ng club, no? Kung babae ka na pinagmamalaki Yan, mong may from emotional the expert. intelligence ka, di ba? Pag babae ka na pinagmamalaki mong emotional intelligence ka, the fact na pupunta ka ng club, isa sa mga meaning ng emotional intelligence is, alam mo yung dapat maramdaman ng partner mo sa Considerate. ginagawa mo. Considerate ka. Sensitive. Sensitive. The fact na pupunta ka ng club night, girls night out na hindi kasama yung boyfriend mo, sa tingin mo may emotional intelligence ka? Boba! Hindi. Tangang Ibig sabihin, puta. hindi mo iniisip na pwedeng magselos yung boyfriend mo, hindi mo iniisip na
nasa isip ng boyfriend mo na baka man lalaki ka. Di ba? So doon pa lang, Nakakagalit eh. Tuloy mo na kung masinin yung pillar niya. so yun, no? Wala ka ng emotional intelligence. Hindi mo na iniisip yung nararamdaman ng boyfriend mo sa pagka-club mo eh. So doon pa lang, alisin mo yung emotional intelligence mo, wala ka nun. Ako, hindi ko nga gets bakit paano nila napagsama yung dalawang word na yan. Na emotional and then intelligence. Yeah. Doon pa lang na sobrang bobo na eh. Tradik na, di ba? Buwan-buwan may bago silang na-inventong term, no? Pero ang totoo, ang gusto lang nila doon pang gaslight lang yan, pre. Gaslight lang. Lahat ng mga term na iniimbento ng mga babae na yan, putang ina pang gaslight sa kapokpokan. Oy! Yung pakyo mo, tol, tangina mali. Kako tama to. Pang street yung pakyo mo, pre. Ganito talagang pakyo, pre. May betlog. Gago ganito daw eh, sa Amerika. Hindi, ganito ang pakyo. Comment na bilo, alin ang tamang pakyo. Ito ang tamang pakyo. Pakyo ng Pilipinong Crash kalye. gear na, pre. Ayun, Garuda Eagle. So, Di ba yung Garuda Eagle ganun? Tangina yun. Garuda Eagle. Tangina nyo rin eh, sa mga babae dyan, yung pag yung lalaki, pinayagan kayong mag-club, walang emotional intelligence yun. Bukod sa walang emotional intelligence yun, wala rin paki sa inyo yung gago. Hindi kayo nun mahal. Ako hindi yun ang tamang term eh. Pag pinayagan ka niya mag-club, wala siyang logical sa sarili. Bakit yung boyfriend di yung boyfriend di ganto ganyan, pinapayagan siya. Paano kinakaya-kaya niyo yun eh? Alam mo. 'Di ba? Kasi Wala yung respeto doon, pare. Alam mo. wala. Yeah. At yung lalaki na yun, mas mahal ka kasi nun compare sa mas mahal mo yun. Yan. Yun, tama. Kasi sa akin, hindi nakikipagtalo babae ko, pare, pagdating sa ganyan na pupunta dito, pupunta doon. Alam niya, actually, di nga siya pumupunta eh, kasi alam niya ugali ko eh. Tsaka kumbaga may sapat na intellect yung babae mo para magets na, hindi magiging at peace yung partner ko. Correct. Kung pupunta Yun ako sa club. emotional intelligence. Yeah. Correct. Kasi alam niya yung iniisip mo. Alam niya yung nararamdaman mo. So, hindi Considerate. siya pupunta. Totoo. Hindi siya pupunta. Or frequency ko rin kasi sa babae na hindi ako binibigyan ni Lord ng babaeng pala ganun. Oo, pre, hindi nagtatagal sa akin. Siguro hindi kami pasok sa parehas ng frequency namin na ayoko rin kasi talaga sa babae nagka-club. So, Tsaka gets na rin ni Lord na yung mga ganong babae na nagka-club kasi, binibasican mo lang, kumbaga bibembangin mo lang mamaya, may konta ka sa mga bayan-bayan, may ganun ka talaga, may bitch teka, ka tangina talaga. mo, sineset up mo na naman ako ha. So yun, hindi napapasok sa frequency ko kasi nga hindi kami nag-work nun. So kaya ang nagiging babae ko madalas talaga is hindi marunong mag-club. Or ayaw niya nan. Kahit operan mo siya dyan, nagka-club ka ba? Hindi ko trip yun. Sayang pera yun, sayang oras yun. Bahay na lang ako, manonood na lang K-drama, shit, ganyan. Stroll na lang tayo. Tambay tayo sa kilometer 23. Ganun. Tambayan mo yun ha. Tambayan mo yun, diba? Hindi, sila, minsan sila, kunya mag-KM23 kami, tatlo sila, mga magtatropa, sila Wadat, yung tropa niya. KM23 sila doon, Starbucks sila doon, food trip sila. Oo, ganun. Hindi magka-club. Tanginang club yan. Si Josh Molito, diba? Muli ito. Walang, Food trip. naniniwala ba kayo na walang lalaki ang pupunta sa club para mag-chill? Lalaki? Oo. Wala, pre. Lahat ng pupunta doon, parang kumbaga ang aim nila, ngayong gabi makascore ako. Hindi, ganito. Meron din. Kasi may time na gusto lang namin mag-chill, but ang mindset is kung bibigyan ka ng bonus na pepe that time, tangina, Meron talaga. Oo, di ba? ganun. Ganun. Di ba? Kumbaga open Kumbaga, ka. nasa Open ano siya ka. eh, nasa- Open kang umiyot nun. Oo naman. agree Oo ako dun. naman. Parang nandun pa rin sa isip mo, pare, the back of your mind, pag merong pepe, titirahin mo. Oo, but not priority. The No, priority it's a is priority. to have fun with Josh and and chill, masaya. Pero pag pumunta ka doon, kahit chill lang yung nasa utak mo, sinuot mo yung maangas mong boxer. Di ba? Kasi alam mo, baka may tsumupa sa akin sa CR bigla. Open ka nga. O baga parang if there will be a pepe na putangin na mag-enjoy din that, sige. Yun na yun. Di ba? Exactly, sa lalaki nyo na narinig. Walang lalaking pupunta doon na, di, ayoko sa pepe. Kumbaga pag nandyan yan, tutukain talaga. Oh. So kung i-allow nyo yung girlfriend nyo, papayagan nyo. Kasi ito, kailangan kong payagan yung girlfriend ko mag-club kasi mata-turn off siya sa akin. Baka sabihin, wala kang emotional intelligence. Hindi. Pag para sa akin, puta, pag pinag-aawayan nyo yan, hanap ka iba. Correct. And bro, 80 to 90% of the time, kahit magagandang babae doon, sa pinupunta kong club dyan sa may C6, most of the time, papansin sila sa foreign. Ang daming beses ko nakakita na naka-VIP yung foreign, ilang ganung babae yung ganun ang baso nila doon, makapuntahan lang sa VIP, pre. Actually, no, na-witness ko rin yung ganyan. creepy, Ma-observe ako eh. Tapos yung mata nila, ganun. Yung mga babaeng dalawa lang sila, diba, sa isang ganyan. Dalawa sila. Panay tingin sila sa foreign or sa VIP.
Pag ano, Na-witness ko yung ganun, pre, yung gumaganon. No? Hindi sila tinitignan, pero papapansin sila, kunyari mag-cheers na oo, gano'n. Na-experience ko yan, pare. And alam ng girls yan, so yung nag-invento ng salitang emotional intelligence, ang ina mo ka. Diba? Pakaya mo to. Bubong putang ina mo eh. Oo. Okay, toko. Hindi totoo yan, yung ganyang emotional intelligence, pambara nyo lang yan, pang gaslight. Pang- Ano na lang, naman? pang-gaslight. Pang ano na naman nila sa kapokpokan nila. Para payagan mo. Yung kapokpokan Para nila. payagan mo silang gumaganyan. Yung ganyan. kapokpokan nila. Putang ina yung mga pokpok Paano nyo napagsama yung emotional at the same time may intelligence? Actually, hindi nga Doon sila pa lang pokpok, pre. Mas mataas nga respeto ko sa pokpok kasi yung pokpok nagge-generate ng pera eh. Yung pokpok humahasil eh. Bagay. Kayo, tanga lang kayo. Tangina, isipin mo, papabengbang magpapakarat kayo dyan, magtututuwad kayo, sasayaw-sayaw kayo dyan. Eto malupit, kunyari, Oh. iniwan mo yung babaeng gano'n na tanga, na club ng club. Yung sobrang reckless na babae na sobrang loud. Eh di, iniwan mo na. Punta siya ngayon sa club. Sayaw-sayaw siya doon. Story, back in her prime. Putang ina mo, anong prime doon? Parang, Sumayaw ka lang saglit, nasa prime ka na back in ulit. her prime. Sumasayaw dun sa club, back in her prime daw. Stupid. Putang ina mo, anong prime? Prime ulol? Okay nang ina mo. Stupid. Sa mga, Kakatapos lang ng breakup, nagpunta sa club, nagsayaw-sayaw ka dyan, tapos anong caption mo, back in her prime? Putang ina mo, anong prime dyan? Wow. Putang ina mo, prime ang puta, ulul, bobo ka. back in her, magiging valid yung back in your prime na caption mo kung sa gym ka pumunta after ng breakup, di ba? Yan, At least healthy, gumanda yung katawan mo, nagpapawis. Pero club, uminom ka Tang ulit. ina, Hindi, nagsayaw-sayaw dun, mga mababak babae. doon. Mababak shot siya doon. Back in your back shot. No? Back shot Putang ina mo, siya. back in her prime. Wow. Madadagdagan na naman yung body count mo, mapafact up na naman lalo yung soul mo, back in her prime. Tapos kasalanan ng lalaki na naman yun. Di ba? Utang inang yan. So yung sa mga lalaki diyan na meron kayong girlfriend na ganoon, sabi nga niya Tuan, huwag niyo nang hayaang pag pinag-awayan niyo yan. Sayang energy nyo dun eh. Paawalan niyo na mga pare, no? Huwag niyo hayaang mag-gaslight kayo niyan na sabihin sa inyo, insecure ka na lalaki dahil lang sa gusto niyang mag-club pare. Have some self-respect mga bro. Pakawalan nyo na yan. Ibigay nyo na yan dun sa sakit ng ulo na yan sa ibang tao, pare. Bigyan nyo ng kahihiyan yung apelido nyo. Kumbaga isipin mo, sumapak-sapak ng usat-osot dinosaur dati yung mga ninuno mo. Tapos ngayon, papaikot-ikutin ka ng babaeng pakangkang na inutil na mangmang para lang, wag mo akong i-break, basta diyan ka lang. Basta dapat i-tolerate mo tong pagiging pakangkang ko. Kailangan mag-club ako, tapos mahal mo pa rin ako pag uwi. Ang ina rin, ang hayop ng mga babae, pre, no? Ang kupal, no? Oo. Gagawa sila ng kahayupan, pero dapat walang consequences Wala yun. kang masabi. Diba, mahal mo pa rin ako. Hindi, part ng ano nila yun ng nature nila. Parang, kahit gumagawa sila ng madumi, kailangan maging malinis pa rin yung image nila. Parte nila yun Kaya kayo napapalaya sa Garden of Eden eh. Di ba? Napalaya sila dun eh kasi ulul sila eh. Di ba? Sila yung kauna-unahang ulul eh. Imagine kakabuo pa lang ng earth pre. Oo. Di ba? Tapos pumatol agad sila sa red flag. Di ba? Kasi kumbaga, tama si God na yung nagsabi nun ha. Kasi ngayon, dinidisregard nila yung mga signs eh. Dinidisregard yung mga signs sa red flag. Imagine yun, pagka-create ng mundo, di ba? Sabi ni God, red flag yan ha, may puno dyan sa gitna. Yung bunga niyan, huwag niyong kakainin. Red flag yan. Anong ginawa ng babae? Putang ina, minukbang yung mansanas ba naman eh. Di ba? Puta, tinaste test eh. Ang malala pa nun, niyakag pa si Adan. Diba? Tikman mo rin, gago, masarap daw. Sabi ng ahas na may paa. Ulo lang putang ina eh. Kaya, Adan sinaunang simp. sinaunang bobo. Kasi wala pang anti-support nun eh. Mga anti-support social group ng panahon na yun eh. Siguro kung napanood to ni Adan nung time na yun. Ulo, putang ina. Kasi si Adan, hindi siya mabibilot ni Eva. Na si Eva lang sana yung mapapatalsik sa Garden of Eden. Pero pag hindi kinagat ni Adan yung mansanas, sabihin ni Eva, wala kang emotional intelligence. Yun ang madalas yung ginagawa nila doon, bro. Uy, Adan, Nakaganon si Eva. Yun ang Ina mo, panggagaslight Adan. na ginagawa mo. Wala kang emotional intelligence. Ang ina, no wonder Ayaw kaya ang makainin. bobo ng above siyempre, no? Kasi yung pinanggalingan nila na si Eva, no? Bobo rin. Tangina, isipin mo, kakakreate pa lang ng mundo. Umpisa pa lang. Tangina mo. I think pare, hindi naman bobo ang babae. Hindi lang natin pwedeng maasahan sila in decision making pagdating sa mga striktong bagay. Yan. Pero kung bobo, hindi kasi functionally wise pa rin naman sila eh. Yeah. May mga attorney pa rin namang babae kahit pa paano Alam mo. malupit. At may mga doktor din babaeng malupit. But still, pagka decision making na nakakakaba, huwag mo ibigay sa kanya. Alam mo. Kasi mauuna yung kaba ng babae. Yung emotions Lalamunin. lang una nilang gagamitin eh. Emotions, so hindi talaga.
Kasi sila nga nag-invento nung gusto ko yung may emotional intelligence. Parang pinag-a-adjust na nila yung mga lalaki ngayon na, bilang mga babae na umiikot ang mundo namin sa emosyon, dapat kayong mga lalaki rin. Pero bilang lalaki, ikaw, sa tingin mo? Dapat ba? Oo. Tayo? Hindi, napag-usapan May nga natin emosyon eh. tayo. May emosyon Oo. eh. Pero Yeah. hindi more doon. Kumbaga, 90-10 lang eh. 90% logical masculinity, 10% lang yung emotions eh. So, hindi pwede. Hindi tayo magpo-function ng mabuti bilang lalaki kung more on emotions tayo. Actually, danger pa nga tayo sa society pag more on emotions tayo eh. Mas malakas tayo eh. Kung matitrigger ka, isang lalaki ka naman, mabilis kang matrigger ng emotions mo. Suntukan, makakapatay ka, Totoo. makakasira ka. Di ba? So, again, hindi siya para sa atin. Hindi siya... Hindi kinat niya to for the first time. Ha? Bago, di ko naman kasi kinaka talaga. Putang ina lang naman nagko-comment eh. Comment guys, hindi kinat si GOP for the first time. Nabuo niya. Sa madaling sabi, sa mga lalaking nanonood, kung sa tingin nyo, green flag na papayagan ko yung babae ko na mag-club. Ayan. Tangina, hindi ako insecure eh. Di nyo naman ako kagayang tatlo na insecure eh. Hindi ka insecure, hindi ka rin gumagamit ng utak. Kaya ba kay Jack Roberto, ano nangyari, di ba? Ay, putang inam ko. Ayan ang pag-uusapan natin sa susunod ng mga episode, di ba? Putang inam, may mga ano ka. Again, hindi red flag, hindi green flag yun na i-allow nyo yung babae maging reckless, i-allow nyo siya dun sa mga kabobohan niya, tapos uuwi siya sa inyo na parang walang nangyari na ewan. Para sa akin, pag yung babae ganun, dadating kayo sa pag-aaway na kailangan payagan mo siya, ganito, ganyan. Actually, di mo siya kailangan payagan kasi buhay niya yun, hindi mo anak yun. Ikaw, ang gagawin mo, irerespeto mo yung sarili mo, critical thinking, tama pa ba? Nirerespeto ko ba yung sarili ko kung i-allow ko na nandito siya sa sistema ko habang ginagawa niya yung mga katangahan niya na yan? Yeah. Diba? Kumbaga, sarili mo pa rin. Isipin mo yung sarili mo pa rin. I think, niisip ko lahat yun, lang yun eh. It's all test sa pagkalalaki mo. Yeah, ikaw pa rin, Kung papayag ka. Ngayon, kung mag-hold ground ka doon, mag-firm ka doon sa paninindigan mo na, hindi nga, ayoko nga na nagka-club ka eh. Tingin ko mas pasado ka pa sa mata ng babae na yun eh. Compare sa lagi kang oo sa kanya. Yeah. Ayaw din ng babae. ang higpit niya. Ayaw kasi ng babae na niloloko lang nila kayo, ginagaslight lang nila kayo guys, pero ayaw ng babae nang lagi kang pumapayag sa kanya. Ang gusto talaga ng babae yung nagmamandatory ka din sa kanya na wag ganito, ayaw lang ganyan. Mas attractive pa yun sa kanila. Kaya tignan niyo yung Totoo mga babae na pumapatol sa red flag na lalaki na yung red flag na lalaki. Ganto ka. Parang controlling. Pero Gusto nila matapos magreklamo ng babae, ayoko niyan, sobrang toxic, sobrang controlling. Pero putang ina, 5 years sila. Yan. Actually, reklamo na yan, invalid na yun eh. Kumbaga, galit na lang. Tumagal ka, putang ina, 5 years kayo. Yeah, galit na lang kasi siya nun, kaya niya nasasabi lahat ng pangit. And every time na aalis ang mga babae sa relationship, laging pangit yung bukang bibig niyan. Diba? Ulo lang, And putang para sa akin, yung sinasabi nilang get in touch in emotion tayong mga lalaki, siguro dapat dagdagan nyo lang yung pakikinig sa kanila. Minsan kailangan nyo lang naman silang pakinggan. Totoo naman. Pero, Pakinggan mo lang. pero hindi mo kailangan sundin all the time. Pakinggan mo lang yung sinasabi nila, yun lang naman gusto nila eh. Pakinggan mo yung nonsense nila minsan, tapos tirahin mo, tapos okay na. Ganun lang minsan eh. Totoo lang eh. Hindi, totoo yun. Totoo lang minsan may time na pag yung babae ko kasama ko, ganyan na boka siya ng boka. Hindi ko muna siya tinitira. Kasi pag tinira ko na siya, mawawalan na ako ng sense sa pakikinig sa kanya eh. Kumbaga parang yun lang yung excitement dun. Tutulog ka na nun. Tulog na po. Kawawa rin pre. Kumbaga binibigyan ko siya ng 15 minutes. Sige, daldal ka dyan. 20 minutes siya. Pa. Oo. Tapos bebembangin. Para may inaabangan pa rin akong prize sa dulo ng bullshit na nonsense na kwentuhan. Taka na kasi. Kasi pag tinira ko na siya, unang 5 minutes, wala na yung sasabihin niya sa akin. Wala nang sense lahat. Wala nang bond, no? Oo, nag-gets niyo. Parang ano yun eh, gagi, parte rin ng pagpapatibay ng bond yun. Pakinggan nyo yung yung mga, ano ba tawag yun? Parang nag-steam out sila sa yun eh. At lahat yung puro reklamo madalas. Yeah. Yung kalaro ko sa ML, bullshit, papakinggan mo yun sa kanya. Yung school namin, ganyan. Diba? College niya, ganyan. O kaya yung trabaho ko, bullshit. Gogo mo, college girls ang binabanatan. Generalize ko lahat ng sa viewers. Okay. Kung katrabaho niya, kukwento niya sa iyo yung mga bullshit. Sabi kasi nila gago college girls daw ang kinakana mo eh. Sino sabi? Sa comment section. Ang ikaw lang yun. Gago ka. At bakit matatanda ng mga college ngayon kasi may senior high. Hindi gaya dati na sila, parang 18 lang sila, 19. Ngayon ang mga college, 21, 22. Yeah. Pwede na, no? Hindi kagaya dati ng 90s, di ba? Walang senior high. So, bata sila sobra. Tsaka, kumbaga ngayon kahit college lang, alam mong kaya na nila eh.
Matanda na. Ang college ngayon, 22, 21. Kaya na, galing na, expert na pre. Expert na. Uy, ba't alam mo? Di, sa Expert mga saan? expert na sa academics, nag-senior high na nga eh. Galing. Nalusot. Ito naman kung gusto niyo ng pangalawang Galing, tule galing. sa buhay, putang ina niyo lahat. Yan. Kinat bigla ako, maya pa. 24 pa lang. Wala na, gago, time na. Ikaw, outro mo So na, yung mga pre. pare, no? Kung nagustuhan nyo itong pinag-usapan natin, comment down below, no? May mga naka-relationship ba kayo na ginaganito kayo? Na ginawa ulol? ninyo? Ah. Ano ginawa ninyo? Pinarate nyo ba? O Yeah. nagpakasupot kayo, pinayagan ninyo? Comment down below, pare. Interested kami basahin yan. So don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating video. Once again, this is Anti-Support Social Club. Putang Nga ina, pala, tuloy-tuloy yung pre ah. Nga pala sa mga support dyan, huwag kayo maya magtanong kasi hindi naman namin kayo di-disgrace. Diba? Walang ano, hindi Diba, namin ganun? kayo si shame dito, pare. Open naman. Road to 10K subscribers!